Mahal pa rin kita. Bakit sa layo ako at bakit kita minahal muli? Tunog ng eroplano. Isang paalala na sa wakas pauwi na ako. Hay salamat naman, bulong ko sa sarili. Ang tagal ko din sa London, ang daming inasikaso, ang daming gastos. Dahil sa Brexit, napilitan pa akong magtayo ng hub sa France. Air, sea, pati road freight. Para lang umikot lahat ng maayos. Biglang lumapit ang steward. Please fasten your seatbelt, sir, sabi niya. Pagkatapos ng landing, dapat diretsyo na ako sa opisina. Pero sa totoo lang, hindi ko naintindihan ang sarili ko. Parang may hinihila. Ayun, dumiretso ako sa bahay. Tapon ang bag, bagsak sa kama. Hindi ko na namalayan, 2 oras pala akong tulog. Pagkagising ko, naisip ko sayang ang araw. Gumayak ako. Tumawag kay Frederick, usual mambubwisit move. Pero hindi ko inasahan ang sagot niya. Nasa Greece daw. Sa Athens. Teka, anong ginagawa niya dun? Siyempre, Racket. Resort Island daw na biglang napunta sa pangalan namin. Oo nga pala. Yung lasing na desisyon namin sa London. Umiti ako. Kahit papaano, proud pa rin ako. Sinabi ko sa kanya, you're the bestie. Sagot niya, padadalhan daw ako ng olive oil. Product daw ng island. CJ. Tatanggapin ko. Ilang minuto lang, nag-message siya ulit. Hindi talaga ako matiis nun. May bagong bukas na restaurant si Madrid sa Marina. Dry-aged beef steaks. Porterhouse daw. Favorite ko raw yun. Sinabihan ako subukan ko. Suportahan daw si Madrid. Hindi ko siya mahindian. Steak ang usapan. Dumating ako sa restaurant. Maganda. Maaliwalas. Tamang si Frederick, this place screams good steak. Lumabas pa si Madrid mula sa kitchen. Welcome home, brother, masaya niyang bati. Nagkamustahan kami. Napag-usapan pa yung island. Seryoso pala, gusto niya magtayo ng branch doon. Sabi ko, si Frederick ang bahala sa placement, pero boto ako. Bago siya bumalik sa kusina, tinuro niya agad, Porterhouse ang kunin mo. Si Frederick nagsabi. Sabi ko, siya na rin bahala sa appetizer at dessert. Dinala ako sa isang sulok. Doon ako umupo. Malayo sa tao. Tahimik. Gusto ko lang enjoyin. Cod croquettes. Braised beef bao. Mushroom soup. At ito na, porterhouse steak. Mashed potato sa gilid. Pakagat ako nang may nadinig. May narinig akong salita. Pamilyar. Tagalog. Napalingon ako. Nakita ko siya. Si Sylvia. At isang lalaking hindi ko kilala. Hindi ko maaninag ang sinasabi pero halata ang tensyon. Halata ang lamig sa pagitan nila. At dun ako napatawa. Hindi sa panlalait, kundi sa pagiging ironic. Parang bumalik ang eksena. McDonald's. Ako at siya. Ako yung makulit. Siya yung ayaw. Ako yung pilit. Siya yung lumalayo. Lahat ng sinasabi ng lalaking kasama niya, parang ako lang dati ang nagbitiw niyan. At naawa ako. Hindi lang kay Sylvia, kundi sa lalaking yon. Kasi nakita ko ang sarili ko sa kanya. Bago ko pa maisip, nakatayo na ako. Lumalapit.
Hindi ko alam kung dahil sa instinct. O dahil ayokong ulitin ang eksena ng nakaraan. Pare ko'y kalma lang, bulong ko. Hindi para makipag-away. Kundi para pigilan lang ang mas malalang eksena. Kung gusto nyo mag-usap ng ganyan, doon na sa labas. Lumingon siya sa akin. Namumuo ang luha sa gilid ng mata. Hindi niya na kayang itago. Pero hindi ko siya pwedeng kampihan. Kung pwede lang. Pahinga ka muna, Brad. Tinignan niya ako mula ulo hanggang paa. Huwag kang sasali kung wala ka pang nararating, sabot niya. Napatingin ako sa sarili ko. White polo at blazer. Day-to-day brand. Siya. Branded. Tama siya. Nanliit ako bigla. Pero tinanggap ko na lang. Sorry, bro. Kung pwede, umalis ka na lang dito. Nakakahiya na. Dumating na rin ang security ni Madrid. Sumama na siya paalis. Sylvia. Tahimik. Hindi makatingin. Tinawag ko ang waitress. Inabot ko ang card. Binayaran ko ang kinain ko. Pati sa mesa nila. Gusto sana niya magprotesta. Pero nang tumingin siya sa akin, wala siyang nasabi. Tumingin ako sa salamin ng wall panel sa gilid. Nakikita ko ang sarili ko. Namumungay ang mata. Pagod. Lungkot. Ito na siguro ang pinakamalungkot na porterhouse steak na hindi ko nakain. Kahit isang kagat. Wala. Walang imikan. Tahimik pa rin siya. Ako? Kalmado. Mahinahon. Tinanong ko kung may nakalimutan siya. Sabi niya wala naman. Bitbit pa nga niya ang Chanel bag na bigay ko. Ayos yan, sagot ko. At lumakad kami papunta sa sasakyan. Pero habang binubuksan ko ang pinto. Porterhouse. Nabigla siya. Napalingon. Porterhouse, tanong niya. Yun order ko. Hindi ko pa nasubo kahit isang hiwa man lang. Pasensya ni. Mahina niyang sagot. Okay lang. Babalik na lang ako. Next time, sama si Frederick. Tropa namin ang chef doon. Tahimik ulit. Pero bigla. Napatingin ako sa dashboard. Akala ko yung makina. Teka, bakit? Si Sylvia napalingon. Napangiti ako. Tiyan ko pala yun. Akala ko yung makina. Gutom ka pa ha? Sabi niya. Oo. Tara nga. Isa pa. Meron pa kayong hideout? Yup. Almost private. Malapit lang dito. Basta you'll love it too. Mahal pa